Breaking news, BP Sara na ang papalit. BBM, di na nagpapakita. Naku, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam mo ba, may karapatan ka bilang Pilipino na magtanong, nasaan na ba ang Pangulo? Pero yung mga pingtae, dati nasaan ng Pangulo sila o mayat maya, ngayon wala, nga. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na public appearance si BBM. May mga video, oo. Pero ang tanong, luma ba yan o totoong nangyari ngayon? At ang matindi nito, naglabas pa sila ng picture, pero luma. Bakit? Kung maayos si BBM, bakit sila maglalabas ng lumang picture? Hindi ito chismis, hindi ito intriga, ito'y usaping konstitusyon. Dapat malinaw. Kapag ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang tungkulin, may papalit na dapat at iyon ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon mga banateros, maaayos pa bang nagagampanan ng ating Pangulo ang kanyang trabaho? Kasi kung hindi na, nako po, meron sinasabi dyan ng ating konstitusyon. O may katotohanang hindi sinasabi sa atin at kung tahimik ang palasyo, karapatan ba nating humingi ng proof of life? Aba, siyempre Banateros, hindi ito simpleng tanong. Ito'y laban para sa transparency at katotohanan. Panoorin nyo to hanggang dulo dahil may ilalabas akong detalye na pwedeng magbago ng pananaw ninyo. Yun. Kaya, bago tayo magsimula, gusto ko naman sanang humingi ng isang maliit na pabor sa inyo. Baka naman gusto ninyong mag-like at mag-subscribe dahil ang goal natin matapos ang taon na ito, umabot tayo ng 1.5 million subscriber. At ang pagsusubscribe ay libre. Yun. Kung ang gas ay tumataas, ang pagsusubscribe ay libre. Kaya gawin nyo na. Pag libre, gawin na. Diba? Masarap ang libre. Lalo na pagka kakain ka, diba? Masarap yung pag nililibre. Eto, libre ho. Pero bago natin pag-usapan yan, bakit ba importante na makita natin ng Pangulo? Bakit mo ba hinahanap, Banatbay? Kursunada mo ata Hindi ho, mga kababayan. Kaya natin nahanap ang Pangulo dahil tayo ngayon ay dumadaan sa matinding krisis. Matinding krisis po ninadaanan natin. Actually, hindi lang naman po tayo. Buong mundo'y dumadaan sa krisis. Pero ang pinagkaiba, yung kanilang leader ay aktibo. Yung kanilang leader, makikita mo sa telebisyon. Sa atin, yung ating leader, nga. May nilalabas na naman silang video na kesyo pinasa, pero recorded. Hindi naman natin sure kung totoo yan. O baka naman AI, di ba? Kasi yun nga mga lumalabas na video nun, sinasabihan nila ng AI. Baka AI din yan. So ang maganda niyan, dapat live press con. Live press briefing, live. Para talaga malaman natin at malaman natin na kung talagang okay pa ba ang ating Pangulo. Dahil again, ito po ay karapatan. Hindi po ito pribilehiyo na kung trip ko lang lumabas, lalabas ako. Hindi pwedeng gayon. Ito po'y karapatan ng bawat Pilipino. Dahil naayon yan sa ating konstitusyon. Karapatan natin yan malaman kung ang ating Pangulo ay buhay pa ba? O baka naman maluba na sakit at hindi na kayang gampanan ng kanyang trabaho. Kaya importante yan. Hindi po ito bula-bulahan Hindi ito pwedeng daanin nyo lang sa mga pautot ninyong propagandistang sinasabi na okay naman, ganyan. Hindi pwede. We need a live and public appearance of the President. Kasi kung hindi, malabong usapan yan. Diba? Kasi nga ito, pag-usapan natin ito kasi ngayon, alam nyo mga kababayan, yung presyo ng langis, maaari nang umabot sa 200 pesos. Grabe, Hindi lang yan, malabo na rin bumalik sa below 100 pesos. Pakinggan natin kasi may matinding naganap kahapon patungkol dito sa issue ng gasolina dahil alam nyo, baka kala ninyo yung mga may sasakyan lang ang apektado nito. Hindi Whether may sasakyan ka o wala, ang pagtaas ng krudo
magkakaroon ng matinding epekto ito, hindi lamang po sa ating mga sasakyan, ngunit pati sa bilihin. Lahat po ng bilihin sa pulho dito. Lalong-lalo na yung mga farmers, sapul po dito. Kaya mga kababayan, hindi po natin pwedeng ito po ay basta-basta lang okay lang. Hindi man kami apekto kasi wala naman kaming gasolinang sa aming sasakyan. Kasi kami ay EV o yung hindi na kami ngayon, baterya na lang yun. Hindi ho ganun yun. Kahit may EV ka pa, apektado ka pa rin dito. Ay, naku, maniwala kayo sa akin. Bakit ho kanyo? Kasi nga ho, yung mga bilihin, hindi naman naka-EV yung mga sasakyan na mga ginagamit dyan. Di ba? So lahat po yan, gumagamit ng krudo at tataas po yan. So magmamahal na ho yan. O sige ha, panoorin natin ito. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Naku po! Sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ngayon ng diesel at gasolina? Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Naku Pero yun po! nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang gera ngayon, 170. ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. Naku! 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro Naku sa po, ilang patay tayo gasolinahan. dyan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abelinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Naku po! Ganun naman ako, sir. Huwag naman gayon. Si Sir naman, huwag naman gayon. Ha? Sabi niya, dapat na lang, pinatay nyo na lang kami sa karsada. Hindi, alam mo kasi ganyan talagang pakiramdam na yung mga yan eh. Walang biro ho. Alam mo, meron tayong mga kaibigan tsuper eh. Mga nagmamaneho ng mga TNBS, ng mga jeep. Kasi talagang pag tinatanong ko sa kanila, magkano nauuwi nyo sa bahay? Mga 200, 300. Sabi ko, paano mabubuhay yung pamilya nyo? Kaya nga, alam mo, parang nga sinasabi, oo nga kaya nga parang pinatay na kami sa karsada. Ganun na nga lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng Alam mo kasi, sir, panawagan nyo na kasi mag-resign si Marcos. Kasi ito ha, baka kasi akala nung iba gusto lang natin maging Pangulo si BP Sara. Hindi ho yun. Hindi nyo ho kasi maunawaan eh. This is not about BP Sara Duterte. This is about a president na wala ng kakayanan. Wala ng tenga para makinig sa taong bayan. Kasi nga naman, ano yung sinabi ni Pangulong Duterte dati? Spoiled brat. Wala namang pakialam yan sa atin eh. Kaya nga hindi ko maintindihan, kayo mga jeepney driver, bus driver, TNBS, dapat manawagan na kayo na mag-resign. Ngayon, bakit ko sinasabing kailangan ni BP Sara Duterte? Kasi siya ang nasa konstitusyon. Siya ang susunod. Pag hindi na kayang gampanan ng trabaho ng Pangulo, yung Vice President, nagkataon si BP Sara Duterte yon. Ngayon, kung sakaling pumalit si BP Sara Duterte at hindi rin niya kinaya, sasama ako sa inyo sa panawagan na mag-resign din siya. Kasi dapat kailangan magaling, maayos. Hindi pwedeng hindi maayos po ang ating susunod na Pangulo. Kailangan maayos po yan. Hindi pwedeng ganun. 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga tsoper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ang mga tsuper mula sa grupong Kaya manawagan na kayo. Yan ang problema sa inyo eh. Dahil hindi ho lahat hindi ho lahat. Nakalinya kayo doon sa mga makakaliwa na galit kay BP Sara Duterte. Kasi alam mo, yung mga jeepney driver natin, ako naniniwala ako, mga lehitimong nananawagan sa gobyerno.
Kaya lang, yung mga leader nila nakalinya dito sa mga makakaliwa. Eh yung mga makakaliwa na leader, alam naman natin mga NPA yung mga yan. Kasamahan nila mga NPA. Since galit na galit sila kay BP Sara Duterte dahil tinanggal ang mga NPA sa Davao City, ayaw din nila si BP Sara Duterte. So hindi nila isasuggest yan doon sa mga nasa baba na wala namang kinalaman sa NPA. Ginagamit lang nitong mga leaders nila na mga NPA. But in reality, etong mga nananawagan na mga ganyan-ganyan ay lehitimong gusto lang talaga na makasurvive sa buhay. Nagkataon lang yung mga leader nila ay mga NPA. Piston ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang ginagawa lang sa amin, bibigyan lang kami ng kakarampot na ayuda. Ngayon po, ang ayuda na binibigay sa amin, sa halagang 5,000. Kung manatili ito na ganitong sa halaga ng taas ng krudo, baka hindi na namin masuportahan yung aming mga estudyante, ganyan. Bagamat sinisikap namin na kumita, nandoon na yung aming maikling oras o mahabang oras na 12 oras, pinaabot na namin ito sa 18 oras para lang makapaghatid kami, makapag-uwi kami ng sapat na pangailangan namin sa aming pamilya. Ang tsuper at single parent niya na si Tony Prado, 90 pesos lang ang inuwi mula sa pamamasada kagabi. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng krudo, ibasura ang excise tax sa langis, itaas ang pasahe at ibasura ang oil deregulation law. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Una nang sinabi ng Energy Department na kahit bukas na sa Pilipinas ang Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin otomatiko nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan, lalo't pabago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa mahihirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon, lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot ng 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang makikipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Cheryl, dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, kumpara kahapon, hindi na ganoon karami yung nagpapakarga ng langis. At kung makikita yun dito sa akin likuran, dito sa EDSA Southbound, hindi masyadong matraffic. In fact, kitang-kita na ng DOE sa demand. Dahil ayon sa kanila, base doon sa inventaryo ng mga oil companies, hindi bababa sa 20% ang ibinagsak ng demand para sa diesel dahil nga sa napakataas na presyo nito. Cheryl. Gerard, kanina sinabi mo na matapos man o hindi yung giyera sa Middle East, mananatiling ganito na ang presyo ng langis. Bakit? Yun nga. Oo, Cheryl, ang sinasabi kasi ng mga eksperto dyan at kahit si Energy Secretary Sharon Garin na nagsabi na rin ito, Cheryl, maraming mga infrastruktura, maraming mga facilities ang nasira doon sa Middle East and it will take time bago ito ma-rehabilitate, bago ito ma-repair. Hindi raw araw o linggo o buwan ang bibilangin dyan, taon. So kung magbabalik man sa dati ang presyo, matatagalan ito at baka dahil nga rin sa inflation ay hindi na talaga ito sumampa ulit doon sa 60 pesos na alam natin noong Pebrero, Cheryl. Gerard, bakit daw hindi pa suspendihin yung excise tax? Yan. makaginhawa naman kahit papaano. Kasi wala nga pakialam ng Pangulo. Hindi nyo ba maintindihan? Ano bang pakialam niya sa inyo? Mga tsuper.
Alam mo, Cheryl, sa isang press conference kanina, natanong dyan si Secretary Garin kung ano na ba ang desisyon ng pamahalaan tungkol doon sa pagtatanggal ng excise tax. Ang sabi ni Secretary Garin is really up to the Department of Finance kung anong gagawin dito. At mukhang magkakaroon naman daw ng announcement ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero yun nga lang, wag tayong mag-expect daw masyado kung sakali mang matanggal itong excise tax. Kasi sa ngayon, 50 days ang itatagal ng ating inventaryo. Ang ibig sabihin nito, bayad na yung excise tax niyan at pag ibinenta itong langis na worth 50 days ay sisingilin pa rin yung excise tax sa mga consumers katulad natin. So doon sa mga susunod na darating pa mga orders, doon pa lang magre-reflect yung. Pero kahit na, anong klaseng palusot yun? Anong klaseng palusot yun nung sekretary? Yung sekretary kasi nagpalusot kahit daw kasi nabili na, nabayaran na. So ganun pa rin, wala pa rin. Oo nga, pero at least yung susunod, malaking menos na yun. Tanggalin yung excise tax, tanggalin yung VAT. 'Di ba? Malaking menos na yun. Kahit ba sabihin na kasi meron ako nakitang video na isang pulis, pinalagay niya yung VAT kung magkano binabayaran ng bawat mga nagpapakarga ng gasolina. At ang parang nailagay doon, 20 pesos. Sabihin mo na mabawasan ng 20 pesos, malaking bagay na ho yun. Di ba? Malaking bagay na ho yun para sa mga mamamayan. Lalo na ngayon na talagang kailangan nating magtipid to the max. Kahit po ako, nagtitipid na ako. Hindi na ako humihinga. Pati yung hangin, no? Baka sa susunod, babayaran na rin yung hangin. Di ba? Yung langis na wala ng excise tax, Cheryl. Gerard, naghahanap pa rin ng aksyon ang mga kababayan natin, ang ating mga kapatid. May mga plano bang inilatag man lang ang DOE para solusyonan ang patuloy na oil price hike? Sa ngayon, Cheryl, ang sinasabi ng DOE tungkol dyan, ang ginagawa nila sinusiguro nilang magkakaroon tayo ng supply at hindi tayo yung talagang totally wala kasi mas mahirap nga naman kung walang supply. Pagdating sa presyo kasi, hindi raw kontrolado talaga ng pamahalaan yung presyohan yan dahil nakadepende ito dun sa mga nangyayari sa ibang bansa. Kanina nga kinakwento rin ni Secretary Garin, konting pagsabog lang, konting alitan lang, konting world war nga lang sa pagitan ng Iran at ng US sumisipa na ang langis. Pero doon sa mga balita naman magkakaroon ng ceasefire o magkakaroon ng konting katahimikan, bumababa naman yung presyo. So, mahirap daw talagang kontrolin ito, hindi hawak ng pamahalaan kung ano yung patutunguhan ng presyo ng langis. So, sa ngayon, ang masisiguro pa lang ng DOE, may supply tayo. At bukod dyan, may mga long-term naman daw na ginagawa ang DOE, katulad nga nung pagpapatibay ng mga renewable sources ng ating enerhiya para mabawasan yung pagdepende natin sa imported na langis. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ay nako, eto na nga. So yan ang ating bagong Alam mo kasi, itong sa langis na ito, napakatindi ho na ito Hindi mga kababayan, napakatindi yung... Ito ngayon, syempre ang unang tumataas yan. Pero yung bilihin, eventually, papalo na yan na sobrang taas. Ang matindi nga ho dito, sabi nila kasi, ito naman ay pandaigdigan. Oo, naniniwala tayo doon. Ito ay pandaigdigang problema. Pero it doesn't mean wala tayong magagawang solusyon o para magkaroon ng kahit papaanong komportabling galaw ang ating mga kababayan. Di ba? Ang problema nga, kanya-kanyang haka-haka, kanya-kanyang diskarte yung mga sekretary kasi nasaan ang Pangulo? Kanina, doon sa pagdinig, na nanonood po ako doon sa pagdinig, tinanong yung wala yung Secretary of Finance na si Recto. So, Yusek ang tinanong. Ang tinanong, is there a possibility na natanggalin muna ang VAT at saka yung excise tax? Hindi humasagot ng undersecretary. Nakakapagtaka, bakit wala yung secretary? Hindi ko rin masisisi si secretary. Baka naman wala rin siya may sasagot. Kasi hindi rin naman siya minimit ng presidente. Kesyo may meeting daw. Pero alam mo yung parang ang bagal kumilos ng gobyerno. Ito yung kasi sabi nga nila, marami pa akong napapanood dyan, na ito pa'y mas malala kaysa doon sa COVID. Which is true. Kasi yung COVID, kahit papaano, alam mo paano ang solusyon? Ano yung gagawin?
may hakbang na nangyayari. 'Di ba? Ito, hindi natin alam what's next. Ito nga si Trump, bago-bago rin, hindi mo maintindihan. Kesyo, alam mo, ako hindi ko maintindihan kasi kung sino nagsasabi ng totoo, yung Iran ba o yung US. Napakahirap maghusga. Pero ang punto kasi dito, sana sabihin na lang sa atin ng totoo para alam natin ng diskarte. Pero at the same time, kahit sabihin mo yung totoo, hindi rin naman natin magagawa yung dapat gawin ng gobyerno kasi nawawala yung presidente. Banat ba, sabi ka na sabi nawawala ang presidente, naglabas ng video. Oo, pero malay natin kung AI yan. Tandaan natin, kailangan public appearance, live. Ika nga, bakit kailangan yun? Para sigurado tayo. 5,000. O, pakinggan natin ito, Yung, kay Trump. Bago pa humupa ang tensyon sa pagitan ng Israel, Iran at Amerika. Sa pambihirang pagkakataon, sumang-ayon si US President Donald Trump sa 2 linggong alok na tigil putukan ng Iran. Tinawag ni Trump na double-sided ceasefire ang negosasyon. Formal itong magsisimula sa Biyernes. Mag-uusap din ang Amerika at Iran habang magsisibing tagapamagitan ang Pakistan. Sabi ng Amerika, nakamit at nalampasan na raw nila ang kanilang military objectives o mga pakay sa giyera. Sagot naman ng Iran, kung ititigil ang pag-atake sa kanila, doon lang din hihinto ang kanilang depensibong operasyon. Sa ilalim ng ceasefire, posible raw nilang buksan ang Strait of Hormuz. Depende sa koordinasyon. Kita ninyo ito, di ba may ceasefire? 2 weeks. Wala mo nang daw, Di natin alam. Pero ano sabi diyan? Depende pa rin kung kung magpapaalam sa amin. Sabi ng Iran, kung magpapaalam sa amin, sa armed forces namin, yung with due consideration, 'di ba? Yung pagdaan doon. Kasi again, ang iniisip ng Iran malamang baka mamaya kung ano-ano yung dumadaan na yan, pwedeng weapons o hindi natin alam, 'di ba? Kung bakit nila pinagdududahan yan, pero pinagdududahan nila yun. That's a fact. Kaya nga hindi basta-basta nagpapadaan dyan. So, kailangan magpaalam. Tama, mali? Hindi ibig sabihin nun malaya katulad nung dati. Sa kanilang militar, una nang nagbanta si Trump na papatayin ang isang buong sibilisasyon sa Iran kung hindi bubuksan ang Hormuz ngayong araw. Mahalaga kasi ito sa pagdaloy ng supply ng langis sa buong mundo. Matapos ang bantang yan, pinalibutan ng mga rallyista na nagsilbing human chain ang mga tulay at power plants sa Iran na pasasabugin sana ni Trump. Una na ring nanawagan si Pope Leo XIV para sa kapayapaan. Aalalahanin daw sana ng world leaders ang mga inosenteng bata at iba pang sibilyan na nadadamay lang sa gulo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Ayan, ang hina nung nyo. Audio nyo, ayusin nyo yan. Nai-irritate ako. Kasi ito, meron resolution sa na ginawa sa UN na yung 2 bansa hindi pumayag. Sino ito mga ito? Tanging ang China at Russia ang bumoto ng hindi pabor sa resolusyon ng United Nations Security Council na may layong protektahan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Katwiran ng 2 bansa, hindi umano patas ang panukala sa Iran at posible umano ito magdulot ng paglala ng tensyon sa rehiyon. Samantala, iginiit ng Estados Unidos na mahalaga manatiling bukas ang nasabing ruta at magtulungan ang mga bansa para sa kalakalan at supply ng langis. Dahil kapwa permanenteng miyembro ng UN Security Council ang China at Russia, nabigong ipasa ang naturang resolusyon. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/273 please raise their hand. Naku, patay kang bata ka. Bakit kailangan may tugtog? Basta sa madaling salita, yung China at Russia ang hindi bumoto. So talagang medyo, sabi ko nga nung kasi alam mo, ino-observe natin lahat yan yung mga napangyayari sa mundo. Pwede ba natin sisihin ng Russia at saka China? Hindi ko rin alam kasi sa totoo lang, meron din sila kasing pinaglalaban tulad ng Iran. Di ba? Pero mabuti na lang din
pumayag si Trump na magkaroon ng ceasefire kasi dito makikita mo, nagkakampihan na. Kampi ng China, Russia, ang Iran. Ang Amerika, sinisisi yung mga kakampi niya na hindi sumali sa kanya. Hindi, totoo. Sinisisi niya South Korea, Japan. Marami siyang sinisising bansa na supposedly, anong tawag dito? Kaalyado. Ang tindi nga ng binitawan ni Trump kasi sinabi niya sa South Korea, pinoprotekta namin kayo from the North Korea. Ilang soldiers ang nandyan sa amin. Ngayon humingi kami ng tulong, ayaw nyo. Kita nyo rin, na mapanumbat din to si Trump eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating ng panahon na baka ganyanin tayo, hingin tayo ng tulong at gamitin yung mga EDCA sites para sa laban ng Amerika. At pag tayo tumanggi, naku po. At sa tingin nyo, tatanggi si Marcos? Naku po, malabo. Hindi natin alam. Kaya kailangan talaga magsalita. Alam mo, eto in fairness, ipakita naman natin yung video na kung saan nilabas kahapon, kagabi, nilabas ng PCOO. Di pala PCOO, PCO. Di ba? Nilabas nila na patunay daw na si Marcos ay buhay pa at maayos. Pero tingnan natin, kasi baka naman sabihin tayo dito, hindi tayo bias katulad ng mga media. O, pakita natin ito. O. Ayan ang kanilang nilabas. Wait lang. O, pakita natin ng malaki. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, kung sinasabihan nila dati AI, baka AI din to. Diba? O, pakinggan natin, ha? Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta Wala. po ang inyong kalusugan? Wala nagmamahal sa kanya. Sinungaling. Doon pa lang sinungaling ka na eh. So, dahil doon, hindi na namin paniniwalaan niya kasi doon pa lang sinungaling ka na eh. Ganun pa rin. Yun na nga, kasi I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet nyo, sir, wala na. Okay na po? Wala na ang bawal. Matagal nang wala na. Burger. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Yung bawal na gamot, sir. Ako, nagtatanong lang, ha? Yung bawal na gamot, bawal pa rin pa o hindi na? Kasi wala daw bawal eh. Malay mo, yung bawal na gamot, hindi na bawal din sa kanya. Hindi, ako yung nagtatanong lang. Nagtatanong lang tayo. Pero suggestion, iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Yun. Yun yung video na nilabas. Anong proof no na April 8 nangyari yun? Anong proof no na April 8 na nangyari yun? Di ba? Anong proof? Anong proof? Wala. Walang Sir, proof. The meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan Kasi kung meron yan, pwede sanang dyaryo eh. May ganun eh. Di ba? Bakit wala? Kasi nga, maaari, hindi ko sinasabi kung totoo, maaari luma yung video, o maaari din AI yung video. Kasi ganyan naman ang lagi niya sinasabi noon eh. Pag merong ebidensya pinapakita, pati nga yung mga lumalabas na mali-maleta ngayon, na video na nilalabas ni attorney, di ba? Sinasabi ninyo AI. AI din yan eh. Ipakita ninyo ngayon live. Kasi yung kay Attorney Baligo, hindi mo pwedeng ipakita ng live yun kasi nangyari na yun. Pero ito, ipakita ninyo to ng live.
'Di ba? Ipakita ninyo ng live kasi pwede naman mag-live si Marcos. Bakit hindi niyo pinapakita? Ba't di niyo pinapakita? Anong problema? Malamang sa malamang, hindi niya kaya lumabas ng live. Bakit kaya? Yun ang tanong dyan kasi nga, malamang, maaari pala, hindi malamang, maaari, posible, na hindi na kaya ng Pangulo. Mamaya pag-uusapan natin kung anong pwedeng mga options dyan. Pero bago yan, eto muna matindi. Ito muna ang balita na ito. Panoorin natin. There is a wide variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. At 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Sa Supreme Court to. Highest kay Marcos sa 4 na administrasyon. Arroyo, Aquino, Duterte, Marcos. Sa 4 na administrasyon, malinaw na malinaw dyan, ang pinakamataas, hindi lang doblete. Doblete. Ayun, 3.9, 4 plus 4, 8. Lagpas ng doble kay Pangulong Duterte. And can you just imagine this, Imagine nyo to. 6 na taon kay Pangulong Duterte. Kay Marcos, 3 taon pa lang. 9% na ng total budget ang unprogram. Ito, dinidinig ito ngayon sa Supreme Court, so hindi ho ito chismis. Ganyang kalala ang Marcos administration. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa talaga? Yan ang pinakamataas. Malupit ka talaga, Marcos. Iba ka, ibang level ka. Tuloy natin. Chief Justice, Your Honors, good morning. Still morning, right? Allow me to present my comments on the pending Supreme Court petitions questioning certain provisions on unprogrammed appropriations in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. As former Senior Undersecretary and Secretary of Budget and Management, I have prepared 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, Grabe, no? including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. So those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years, 2023, 2024, and 2025 national budgets. Basta yun ang summary, mga kababayan. There is a wide variation in program appropriations. Yan ang summary. The total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. at 9%. Yan. And lowest under President Duterte at 3.9%. Ayan. So malinaw na malinaw po, hindi po fake news yan. Siyempre, pagkagaling sa SMNI, matik yan, verified yan. Yan. Kaya lagi natin yan, ha? Basta pagka meron kayo nababali-balitaan at hindi nyo ninyo
medyo pinagdududahan nyo, huwag nyo kagad i-share ha. Huwag nyo kagad pong kasi delicates po yan eh. Dahil pag shinare nyo yan, maaari po kayong maban, matanggal po yung ayun yung pinaghirapan. Ako, sa totoo lang, hindi naman po ako nangihinayang do sa 1 million followers natin do sa nawala, do sa Banat by 1, tapos 500 followers natin sa susunod na Banat by 2. Hindi tayo nangihinayang tayo dun sa mga pictures eh. Yun ang importante, yung mga memories, ika nga eh. Nandun yung mga picture, nandun yung picture natin dun sa aking personal account na kung saan si Pangulong Duterte ay nandoon at nanonood ng Banat Bay. Ang dami nating mga picture na gano'n na nasayang. Pero wala tayong magagawa. Gano'n talaga ang buhay. Life is just a matter of life. Diba? Ganun talaga eh. Ito na, pag-usapan naman natin itong isa pang matindi dito, mga kababayan. Ito, malupit ito. Bakit? Ito na. Kaya importante na kailangan natin talagang si VP Sara Duterte. Bakit? Panoorin natin to. Mapakaganda nito. Ito. Panoorin niyo ito, abogado. So ito po, Section 8, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. So yun na po, si VP Sara talaga yung next in line yan. So ngayon, ang next question, hindi pa naman, or yung ina-allege lang naman ay may sakit si PBBM. Paano naman magsasucceed si VP Sara kung buhay pa naman at functioning si PBBM? So yung ganung situation po, sa Section 11 naman yan papasok. Yan. Eto, kasi siyempre ina-allege, 'di ba, na buhay pa naman daw si Marcos. So hindi pa dapat palitan ni VP Sara Duterte. Ang tanong, may kakayanan pa ba? Capable pa ba? Ito yung nandun sa Section 11 ng ating Whenever the batas. President transmits to the President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as acting President. So in that situation po kasi, kung meron talagang malalang sakit yung Presidente which will make him unable to perform his functions, nandyan pa rin po siya pa rin po yung Presidente ng Republika, pero ang magdi-discharge na po ng functions of the President will be the Vice President as acting President. So yan po ang kailangan nyo i-take note. Magiging acting President po yung Vice President, pero the President is still there kasi once he will be able to recover tapos maka-perform na po siya ng functions niya, he will resume performing his functions as the President. So si Vice President po mawawala as acting President at babalik siya sa pagiging Vice President. Ito, malinaw ito. Hindi kailangan mamatay ni Marcos para maging Pangulo si VP Sara Duterte. Malinaw sa batas na pag hindi kaya ng Pangulo, may sakit, hindi niya magampanan ng kanyang trabaho na aayon sa ating konstitusyon, Section 11, magiging acting President ang Vice President. Kaya napaka-importante na malaman natin kung kaya pa bang bumangon ni Bongbong Marcos. Again, hindi ho ito chismis. Kaya importante that we demand proof of life. Actually, hindi nga proof of life ang demand natin eh. Kung capable pa ba ang presidente na mamuno. Hindi tayo papayag doon sa video nyo lang na ganyan, yung ganyan-ganyan yung video. Hindi tayo papayag dyan. What we need is a live public appearance of the President. Kaya niya pa bang sumagot sa mga tanong ng mga publiko, ng media? Kaya niya pa ba o hindi na? Kasi nga, ang ganda nga ho nung isang pinost ni Attorney Rowena Guanzon na ginawa din niya ng ama niya. At mapapanood natin yan doon sa video na nilabas ni Amy. May sakit na yung ama niya, pero hindi nila inilalabas. Nandun lang nakahiga na, hindi nila nilalabas in public na hindi na kaya ng presidente. At sabi ni Attorney Rowena Guanzon, kung ginawa nila yan noon, maaari nilang gagawin din ngayon yan. Na baka hindi na kaya ni BBM, and yet, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Again,
We are not wishing bad against the president or anyone. That is not good. That is not biblical. I don't like that. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa aking channel. Ayokong mamatay si Marcos. Ang gusto ko pagdusahan niya lahat ng ginawa nilang kasalanan. So, ang punto lang natin dito, simpleng-simple. Kaya mo pa ba pamunuan ang ating bayan? Dahil malinaw sa sinasabi ni Atty. Neil Abayon, isa sa mga iniidolo ko dahil napaka-professional, hindi katulad ni Atty. Kabutas na ewan ko kung saan mo ba pinalaki yun. Pinalaki mo ata sa kanto yun eh. Ngayon, kapit ko siya sa mga DDS kasi wala na siyang followers nung binanatan tayo. Hindi, totoo. Nung binanatan tayo niya, bumagsak ang followers niyang animal na yan eh. Oh. Kaya ngayon, kapit ko siya sa mga DDS. Oh. Huwag kayo papaloko doon kay Atty. Kabutas. Dito tayo kay Atty. Neil Abayon kasi ito very professional. Hindi ito kumakampi sa anumang partido o kulay, pero ito yung napaka-professional magpaliwanag. So this is most likely the reason po kaya yung grupo nila PBBM ay ayaw yung ganyang usapin kasi yun nga po magiging acting president niyan si Vice President Sara Duterte. Yun. And of course yung Duterte group gusto rin nila yung mga ganyang discussion kasi magiging acting president nga po si Vice President Sara Duterte in that situation. Okay, so yan lang naman po yan. So again, just to reiterate, even if buhay pa po yung presidente pero due to some serious condition ay he's unable to discharge his powers and duties ay pwede na po maging acting president yung vice president natin. Nako. So yan po, hindi naman talaga kailangan mag-antay na there is death, permanent disability or removal from office or resignation before the vice president can perform the functions of the president. Magkaiba lang po yung designation nila kasi dun sa baba sa section 11, acting president pa lang po yung tawag dun sa vice president kasi pwede pa nga bumalik yung president later on. Whereas dito po sa section 8, kung meron na talagang death, permanent disability, removal from office or resignation, the vice president shall become the president na talaga. Presidente na po talaga ng republika dito yung vice president. And isa pa pong kailangan natin i-take note sa section 8, permanent disability kasi yung kailangan para mag-succeed from vice president to president yung VP. Okay, so compared naman po yan dito sa section 11, itong unable to discharge the powers and duties of his office is only temporary. Kaya acting president lang yung tawag sa vice president. Pero nevertheless po, pag acting president ka kasi, may powers ka na yan ng presidente. So pwede pa rin mabalikan na ni VP Sara yung mga grupo ni PBBM. And again, that is most likely the reason or the political reason kaya ayaw na pinapag-usapan nila yung health condition ni PBBM. Okay, pero i-clarify ko lang po wala akong sinasabing may stage 4 cancer po talaga si PBBM. I am just discussing the nuances kung bakit talagang mainit to siya na topic sa magkakaibang political groups po dito sa bansa natin. Okay? Napakaganda ng paliwanag ni Atty. Neil Abayon. Yan ang ating sa kanyang channel. Napakaganda ho ng kanyang channel. Marami po kayo matututunan dyan. Hindi, opo, napakaganda po talaga ng kanyang channel. Hindi ko po kilala ito, ang tao na ito. Honestly, hindi ko ito kilala. Pero ako po ay nanonood sa kanya dahil napakaganda ho ng paliwanag niya. Detail, minsan lang medyo ang tawag dito, malumanay magsalita pero napakaganda ho magpaliwanag nitong tao na ito. Anyway, eto na nga po, pag-usapan na ho natin na dapat po bang pumalit na si VP Sara Duterte bilang acting president. Kasi sa akin ako naniniwala na sa tingin ko, dapat nang pumalit ni VP Sara Duterte bilang acting president, di ba? Bakit? Kasi nga, hindi na nagpapakita ang Pangulo in public. Wala nang live, wala nang public appearance, wala na. Buti pa si VP Sara Duterte, may live appearance. Ito nga, pinagkaguluhan pa siya. Di ba? Ayan Acting president na ho yan. Dapat maging acting president na yan. Kasi tiwala ng taong bayan nasa kanya ipapakita ko sa inyo na tiwala ng taong bayan na kay VP Sara Duterte na. Ito, papakita ko sa inyo yung tiwala ng ating mga kababayan. Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research. Net 25, ang lakas ng mic nyo
Sa tanong sa ONA, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin ang nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan. Bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Ayan, pakinggan natin. Bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging pala Mga kinakatakutan para daw may balik. Kasi totoo nga naman, wala na kinakatakutan ngayon. Ang lupit ngayon. Hindi talaga, alam mo ang mga kriminal, iba mag-isip. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang mga kriminal, gago talaga yan. Mga demonyo yan. So kailangan yung Pangulo, matikas, hindi parang hindi pwedeng ganun. kanya, katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Diba? Madami yung mga krimen. Mga namamatay. Okay naman siya sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Makailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang, nandumalo naman si Robredo. Nakita ninyo yung survey, di ba? Ang lupit eh. Hindi, sabi ko nga doble. Ito, dali andali lang i-screenshot natin. Kasi doble ayan Wait. Yan. Labo naman ito. Lakas ng ng net. Ito, totoo. Ayan. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako magtataka talagang pipilitin nila yung impeachment ayan, no? Ito. Si VP Sara Duterte, o sabihin, i-round up na natin sa 36 kasi 35.9. 36. Ano kalahati ng 36? Diba? 17.5. Hindi. O sa ikalahati na natin, gawin natin 35. O tama, 17.5. More or less, 17.5. O yun. O si Raffy Tulfo, halos kalahati lang ang tinamaan Higit kumulang kalahati lang ang tinamaan niya. O si Robredo, 15%. O, wala. Alam mo, Robredo, nakakasira sa'yo. Yung mga katulad ni Palsis. Kung kaibigan mo si Palsis, kausapin mo. Sabi mo sa kanya, manahimik ka na lang. Aside from ang pangit mo. Ganun, banat ba? Pangit ka rin naman. Oo nga, alam ko naman. Hindi, kasi, yung kasi sobra Hindi naman ako mapalait sa itsura kasi alam ko naman yung kalalagayan ng level ng utak ng mukha ko. Pero yung mga katulad niya, yun yung talagang amoy mabantot Alam mo yun?
Hindi ah. Kayo naman no, mga kababayan. Huwag kayong ganun. Wala naman niya sa mukha, wala rin niya sa amoy. Nasa ano yan, nasa utak yan. Eh yun na nga, wala na nga utak eh. Wala na nga itsura, wala pang utak, di ba? Hindi, kaya ko sa'yo kausapin mo, Lenny Robredo, sila Palsis. Si Palsis, sino pa yung isa, yung ang gulo ng ngipin? Yung hindi nag-usap-usap yung ngipin, kaya kung saan-saan ang tubo. Kalimutan ko na yung analyst na yun eh. Tuloy natin tong balita na to. Tuloy. Okay. Inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 Hindi nyo napansin, halos lahat ng mga kaalyado, mga Duterte, yun ang nangunguna. Ganyan ang sinusuka ng taong bayan ang mga Marcos. Vice President, ang mga umaangat din, walang iba kung hindi Duterte, si Bongo, si Robin, si Marcoleta. ang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Putang ina. Tingnan mo, oh. Hontiveros, 0.7. Baka pag tumakbo akong presidente, magkaroon ako ng 1% eh. Biro lang ha. Tingnan mo, wala siyang naloloko dun sa ang mga parang sorry hindi naman to sa pagdi-disrespect pero parang ginagaya niya si Mama Mary sa pagsasalita, yung style. Hindi, alam naman natin, di ba, yun ang perception ng mga tao na ganun magsalita si Mama Mary, na parang banal. So, ginagaya niya. Parang, ang tutulong sa inyo para sa pag-unlad ng ganyan pa. Kala niya may nauutos eh. Sino kaya yung 0.7 na yan? Ha? Sino yung 0.7 na yan? Anak ng wewe kayo Mga baliw kayo Nakakaya kayo. Mantakin nyo, dami ninyo Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig na Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, almost 36%. Malayo nga yung pangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Mads.
Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst, yung nasa likod nitong WR research na ito. Oo, yung binabanggit nila na figure ng undecided pa rin in both dun sa presidential at sa vice presidential slots, no? 19.4% ang undecided sa pagpili kung sino sa panguluhan, ano? So, yung ang sinasabi, malaking bagay pa rin itong 19.4% na parang tinatawag nating nakaupo pa rin sa fence, sitting sa fence pa rin, na straddlers pa rin, na pwedeng maging swing votes pa yan. Ano? Malaki pa rin yung 19.4%. Yes, totoo ka dyan, Ali. Sila yung mga kababayan natin na nagmamasid pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba yung talagang sa tingin nila karapat-dapat nilang iluklok pagdating ng 2028. At nanguna si Senator Bongo sa vice presidential slot naman, ano? At doon sa vice presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, no, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para. Kita mo yung kasunod niya, no? Si Rapi Tulfo. Hindi niya kasunod si Leni Robredo. Tapos sasabihin ng iba, pag si Leni Robredo daw ang tumakbo, panalo na, sure na. Di ba yan sinasabi ni Trillanes eh? Baliw din talaga ito si Trillanes eh, no? Di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Oh. Ay, nako. Anyway, tuloy natin yung pagiging hibang ni Trillanes. Sa 2028, dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganon yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ito, 1,455 respondents face-to-face, no? Na interviews to nationwide. Yes, at yung yung pulso, kasi minsan yung resulta ng survey naaayon dun sa period, no? Kung kailan ito isinagawa. March 10 to March 17, 2026. Ano ba yung ating nun? Ano yung background ng mga pangyayari ng mga balita nito? Recently lang yun eh, March yun eh. Hindi pa nagsisimula itong kaguluhan sa Middle East. So nung panahon na yan, medyo mainit pa rin na issue yung patungkol sa ICI, yung... Kita ninyo ha, ito pa yung issue patungkol doon sa flood control, pagdating po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, yan pa po yung issue. How much more ngayon? How much more ngayon na tila nawawala ang presidente sa kalagitnaan ng krisis ng ating bayan? Patapos na yung termino nila, yung report ng ICI. So basically, yung flood control issue pa rin, yung mainit. Oo, para dun sa mga partido na talagang nais na hindi maging Pangulo si VP Sara sa 2028, wala pa rin kasing malakas na manok na itatapat. Tama ba yung sinasabi na yon, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Ayun nga yung lumalabas, no? Bagamat may ilang lumutang, kagaya na lang na ni dating Vice President Leni Robredo na matatandaan na umugong na siya yung posible na maging pambato ng administrasyon para sa 2028. Bagamat wala naman itong kumpirmasyon mula sa panig ni Mayor Leni Robredo at maging sa panig ng Malacanang, ay naging kapansin-pansin din kasi yung personal na pagpunta ng Pangulo doon sa kung saan nga nagkaharap yung dalawa. Tapos nasundan pa dito sa Malacanang ng personal ding dumalo si Mayor Leni doon sa isang event patungkol sa mga LGU officials. Oo, kaabang-abang yung susunod na survey. Ayun na nga. So mga kababayan, ayan po. 'Di ba? Kaya alam mo, ito'y Banateros, kung totoo man o hindi ang mga kumakalat, isa lang ang malinaw. May karapatan tayong malaman ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa kulay, hindi ito tungkol sa kampo, Marcos o Duterte. Ito'y tungkol sa tiwala ng mamamayan sa kanilang Pangulo.
Kung walang tinatago, asan ka na? Magpakita ka. Live! Hindi yung video-video lang. Pwedeng AI yan eh. At pwedeng lumang video. Live! Humarap ka sa publiko. At kung may nangyari, hindi natin nalalaman. Naku po, dapat may maganap na something. Diba? Dapat po ay magkaroon na talaga tayo ng acting president. Handa na ba tayong harapin ang katotohanan, mga kababayan? Banateros, kayo ang magsasabi. Dapat na bang magsalita ang palasyo at mag-live si Marcos at lumabas sa publiko? Dapat na bang maglabas ng malinaw na patunay? Comment nyo sa baba ang inyong opinion. Dahil dito sa Banat Bay, boses ng masa ang nangingibabaw. Kung gusto mo ng ganitong klaseng banat, like, share at subscribe. At tandaan, ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, lalabas at lalabas din. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat.